Inanya ko po ang bawat isa. Pumasok na po tayo para makapag-umpisa tayo sa service. Mag-11 na po. Kaya po tayo ay mag-umpisa na. Tay Willie, sa opening prayer po, Tay, pasuyo na. Pangunahan niyo kami sa panalangin. Inanyaan ko po ang bawat isa na tumayo tayo para tayo ay lumapit sa luklukan ng Panginoon. Tay Willie. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakilang Ama, Diyos na mahabagi na pinakamakapangyari sa lahat. Nagpapasalamat po kay Panginoon sa pagkakataon na makadalo po kami sa pagtitipong ito. Maraming salamat, Lord, sa magandang mensahe na aming napag-aralan sa aming Sunday School. Ganun, Panginoon, nagpapasalamat kami sa pagbigay niyo ng karunungan sa aming Sunday School teacher. Sa oras pong ito, Panginoon, hiniling po namin ang gabay at patnumay ng inyong banal na Espiritu sa bawat sa amin. Humihingi po kami, Lord, na dagdag na pangunawa para po sa maunawaan po namin ang aming pag-aaralan sa buong maghapong ito. Hiling po namin, Panginoon, ang paglilinis sa puso ng bawat isa. Naway maging karapat-dapat po kami sa aming gagawing pagsamba sa buong maghapong ito. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa buong taong pag-iingat sa bawat isa sa mga biyayang pinagkaloob niyo sa bawat sa amin. Pinupuri, nagpapasalamat po kami sa patuloy na kadakilaan niyo sa buhay namin. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Inanyaan ko po si Brother Don. Brother Don, pangunahan mo po sa pag-aawitan. Brother Don. Tayo po i-aawit sa Panginoon. Ihanda po natin ating mga puso. Aawit tayo sa Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa ating po pagsimula, tayo po ay magsitayo at umawit po tayo ng isang masigilang pag-aawitan. Unahin natin ang awiting Victory in Jesus. Victory in Jesus. Victory in Jesus. Awitin lamang ba ng first hanggang last stanza? The first verse now, sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how
ay tayo po ay manatiling nakatayo at tayo po ay magsigamayan. Gamayan natin ang bawat isa habang umaawit ng ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay, sing. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manulusog. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. At siya ay babalik, lumalayo na gamitin. At siya ay babalik upang dalhin sa piling niya. Kaya ikaw kaibigan, magbago ka ng iyong buhay. Ang maging kay Kristo ay naligaya ng buhay. Manatili po tayo nakatayo at tumawid pa po tayo ng isang awitin. Awitin natin ang Leaning on the Everlasting Arms sa Tagalog. Leaning on the Everlasting Arms sa Tagalog. Tagalog po. Tagalog po. Tagalog. Sa AVTech po, Tagalog po ang ating ilabas. Leaning on the Everlasting Arms. Ayan na. Sa walang hanggang kamay. The first verse now. The first stanza. Sing. Matamis na pakikipanayam sa piling ng tagapagligtas. Dating biyaya, kapayapaan sa kaniya'y nararanasan. Chorus na. Hiling sana, ligtas sa mga sakuna. Hiling sana, sa walang hanggang kapangyarihan. Sa verse, lumakad sa makipot na daan, paamay sa kaniyang kamay. Sa bawat araw, lumiliwanag dahil sa kaniyang patnubay. Hiling sana, ligtas sa mga sakuna. Hiling sana, sa walang hanggang kapangyarihan. Lasas na. Walang alimangan pagkatapos ang nasa sa kamay ni Jesus. Kapayapaan ang makakapal. Si Kristo ay makaisa. Hiling Amen. Good morning. Good morning everyone. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Happy Thanksgiving sa lahat na nandito. At ito ang ating araw ng pasasalamat sa buong taon. 11 months. At ngayon makakalahati na natin ng December. Okay? Talagang grabe ang blessing ng Panginoon. So ngayon we have a visitor, kung pwede mo pakitayo. Paul Justin Olaguer. Nandyan po ba kayo?
Pwede pa kita. Yan. And the people of God say, Amen. Welcome ka dito, Paul. Thank you. Thank you. At pwede ka naman po. Okay? So, ayan. Si Paul. Okay? At also, this morning, nagpapasalamat ako sa lahat na nandito ngayon. At sa lahat ng nandito na mga kapatiran, especially dahil tayo ay nag-celebrate ng ating yearly na pasasalamat. Huwag natin kakalimutan na hindi tayo makakarating sa puntong ito, sa pagkakataong ito, kung hindi dahil sa Diyos. Okay? Lahat ito ay dahil sa Panginoon. Wala tayong pwedeng ipagmayabang sa simbahang ito. Lahat ito ay galing sa Diyos. Before further ado, pwede ba natin ipakita dyan yung ating mga banners? Okay? So, mamayang hapon, okay, huwag natin kakalimutan, our Lord's Supper will be on 5 o'clock. Okay? 5 o'clock po yun at tayo ay mag-ready, maghanda lahat ng members. Ito ang ating time para magtipon, kaya mamaya, hindi natin sasabihin na record, pero it's a must. Dapat na doon kayo mamaya, magka-participate kayo o hindi, i-observe ninyo ang Lord's Table dahil ito ang ating time para alalahanin, i-celebrate ang pag-aalaala natin sa ating Panginoon na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Okay? And also, kung pwede natin dyan mailabas sa ating mga AVTech, okay? After ng Lord's Supper, ay yung ating pong camp, nag-start ng registration, may mga nagpaparegister na. Pwede kayo mamaya mag-register. Kausapin niyo po yung nakayelo sa likod. Ayun, Sister Ederlina. Yan. Siya po ang inyong lalapitan. At by God's grace, nung last Sunday, we have 230 ngayon. 200 na lang ang ating registration. Okay? Talagang by God's grace ay napababa talaga by God's grace sa mga na nag-volunteer at sa mga tumutulong. No? So, one more thing, bago tayo mag-end, mamayang hapon ay ang ating year-end testimonies at ang ating mga special numbers para sa Panginoon. Okay? Apo, ang start po niyan is mga 1:34 dahil po preparation po dun sa ano. So, mamaya yung mga mag-ready na kayo. Kung meron kayong mga kausapin niyo po yung ating AVTech kung may -1 kayo para ibigay doon yung lyrics at yung mga po natin. Okay? So, tayo po ngayon ay papasok sa ating Thanksgiving service. Tatawagin ko si choir na pumunta sa taas. At before tayo makarinig ng isang awitin from the choir, ay tayo pong lahat ay mag-awit pa ng isa pa. For the last time, let's all stand up at kantahin natin yung Before the Throne of God. Let's call Brother Don. And choir, please. Choir, punta po tayo sa harapan. In number 448. 448, before the throne of God above. 448, hymn number 448, before the throne of God above. But wait lang first, hanggang tayo stanza. The first verse now, sing, before the throne of God above, I have a strong and perfect King, a great high priest whose name is God, who ever lives and pleads for me. My name is Raven, all he
Sige po, pwede na po tayo makaupo. Ang awitin po ng choir this morning is titled, Reach Out to Jesus. Dahil po, Thanksgiving ngayon, isa sa pwede nating napakagandang maalala na sa lahat ng blessings na meron tayo ngayong year na ito, sa lahat ng natanggap natin, ito yung isang bagay na sigurado. Ano yun? Ang sabi sa chorus ng awitin ng choir, He is always there, hearing every prayer, faithful and true, walking by your side, in His love we hide, all the day through. When you get discouraged, just remember what to do. Sabi ng awitin, reach out to Jesus. He's reaching out to you. Nandyan po lagi ang Panginoon. Nandyan lagi siya. Nandyan ang kanyang patnubay. Nandyan ang kanyang provision. Tayo lang ay kailangan lumapit sa Panginoon. Pakinggan po natin ang awitin ng choir. Reach out to Jesus by Ralph C. Napakinggan po natin.
Morning po. Masaya po ba kayo? At ako'y natutuwa sapagkat ngayon hindi na pumunta sa kalsada para magsalita. May nagbigay ng thanksgiving at yan ang ibinigay. Kaya nakahanap ko yung mga spot dito. Kaya ang kapatid na ay itong taon ng 2025, mabago yung ganyan ay isang bagay na napakabuti na din sa ating lahat. Una yung muntik lang mag-hospital, next time pa. At ang ating prayer, may mga kasama tayo dito mga may edad na mahaba ang buhay natin. Kasi bakit po, hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Yun o ba? Kilala niyo si Pastor Porto, di ba? Si Pastor Porto ay lagi namin pinupuntahan sa buhay na ito niya. Sabi sa amin, hanggat hindi pa kayo tapos sa Panginoon. Hanggang hindi pa tapos ang pinapagawa ng Panginoon sa inyo, hindi pa kayo pangulihin. Yun po ang ating prayer sa bawat isa. Na sana ay habang tayo po ay narinig lahat, hinihintay ko rapture. Na sana po pag sundo sa atin ng Panginoon, sabay-sabay tayo aakyat doon. Ganun ba? Pero kung hindi na kaya ng katawan, ay pagbigyan na natin ng Panginoon. Po. So, ngayong umaga po ay dahil sa tayo ng Thanksgiving, dalawa po ang basket niya kung nakita niyo. Bakit ka dalawa ang nakalagay dyan? Kasi po, bilang nagpapasalamat tayo sa Diyos, meron pa rin tayo offering. Okay, Thanksgiving yung isa ay offering. Kaya po dalawa yan. Ang akin po nito hawak ay dalawa. Okay? So, purihin ang Diyos tayo po magbukas at pag tayo at bawasan mo lang doon ng baba mo lang po yung game mo. Buksan po natin sa Psalms 92 ng ating mga Biblia sa Old Testament at doon po papasinamulaan ang ating pasasalamat sa Panginoon. Psalms 92 verse 1 to 5. Pero kung alam po ako ng isang part dito, ano po? Okay? So, dito po ay verse 1 to 5 lamang. Psalms 92, 1 to 5. Okay? Nandiyan na po ba ang lahat? Tayo po ay magsintayo sa pagbigay galang sa salita ng Diyos. Okay? Tawag nito. Sino ba Eman, tabi. Minista ko. Iharap ko yung speaker na yun na nakaharap sa akin. Iharap ko doon. Yan ang isang dyan. Nag-ano ng frequency ko. Iharap ko doon. Ready na po kayo, verse 1 ng chapter 92. Sabay-sabay po, kasi hanggang verse 5 lang naman. Pansin niyo po doon ang mga word na may pasasalamat. 1 to 5 po. Okay, ready, verse 1, begin. It is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto Him, O Most High. Number 1 is, it is a good thing. Okay, verse 2. To show forth things loving kindness in the morning, faithfulness in every night, upon the instrument of 10 strings, and upon the psaltery, upon the harp with the solemn sound. Verse 4, yan po, makita niyo yung pangalawang pasasalamat niya. Verse 4, for thou, Lord, hast made me, through thy work I will triumph in the works of thy hands. Sa second kung mapapansin niyo dito, sa sinulat ni David, ay maliban na siya po ay masaya, doon sa verse 1, ay sabi niya doon, sapagkat he was glad. Okay? Verse 5. Sabi na verse 5, O Lord, how great are thy works and thy thoughts are my deep. Okay, so yung po mga bagay na yun, ang mapansin natin ay napakaganda ito sa verse 5. Sapagkat ang panlima po dyan ay it is a great thing to give thanks to the Lord. Una ay napakaganda na ang tao natin ay humaba pa. Blessing po sa atin na kahit mayroong mga may karamdaman pero ang Panginoon ay tapat sa atin. Ayon po dyan sa ating nakalagay pa dyan at siguro papalitan na ngayong taon. God is unending mercy and unfailing love for you and me kung bakit tayo nandito ngayon nakatayo. Tayo po ay manalangin at pagpasalamat. Nakilang Diyos salamat po sa napakabuti niyong pagpapala, kahabagan, at higit sa lahat ang mercy na hindi nagmamali, Panginoon, tuwing umaga, sa kabila ng kabutihan ninyo ay napakasama na marami sapagkat minsan nakakalimot kami, minsan nagtataksil kami, minsan na hindi kami sumusunod sa iyong mga iniutos,
na sa tuwing umaga, kakausapin ka sa hapon. Madalas, Panginoon, kami ay nagiging taksil sa iyo, pero never ka bang naging unfaithful sa amin. Salamat po sa mga biyayang ito na kayo ang totoong amazing na Diyos namin na nagbibigay ng lahat ng pasensya sa aming mga buhay. Napakabuti po ninyo. Bless po ang pag-uusapan namin. Banal na Espiritu, kayo po mag-lead, mag-teach sa bawat isa. Kayo po ang maitaas, may pangaral sa mga po ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much po. So, doon sa binasa natin sa Psalms, it is a good thing, number 1, na nagpapasalamat sa Diyos. Pangalawa, it is a glad thing. And pangatlo, it is a great. Good, glad, and great. So, meron ba kayong tatlong ito? Pastor, isa lang. Walang problema. At least mayroon po kayong katuwaan, kagalakan, at mayroon kayong pagdadakila sa Diyos na nagbigay sa atin. Now, kukuha lang ako dyan. Sabi ko sa inyo, kasi kung ito po ang ating ipipreach sa inyo, abutin tayo ng 5 days. Napakalawak po nito. Kaya kukunin ko lang po itong tatlong bagay. Number 1, ay dapat mapagpasalamat tayo sa Diyos sapagkat binigyan tayo ng libreng kaligtasan. Ama, kasi po alam ninyo yung katulad ng tanong kanina sa Sunday school, biruin mo, nagbabasa ng Bible. Pero ibang pagkaunawa sa mga totoong Kristyano. Ako po magtataka. Nagbabasa ka ng Bible, hindi mo alam ang kaparehas mo at saka hindi. Mga kapatid, may magkausap kayong tao. Yung kanyang spiritual aura, okay, gagamit ako ng word na aura, ang isang tao may spiritual aura, mayroon siyang tinatawag na faithfulness sa Panginoon, ang banal na spirito nakatira sa kanyang buhay. Alam nyo, hindi mo kailangan magkaila na sabi mo, may na-observe ako sa tao ito eh. The way siya magsalita, the way siya magbigay galang, magrespeto, kahit bata, nirespetuhan niya. That's it, na kumbaga mayroon siyang spiritual aura na sa kanyang pamumuhay. Hindi mo man siya tanungin kung anong kanyang binabasa, makikita mo sa kanyang pananalita, sa kanyang paglalakad, at sa kanyang pagkikilos. Kaya dito mga kapatid ay napakanda rito na we ought to be thankful to our salvation. Isa-isahin ko po ito sapagkat maganda ito. Pangalawa ay dapat tayo mapagpasalamat. Saan kaya? Okay, hula kayo. Number 2, maliban na tayo may kaligtasan na libre ng Panginoon, kinahabagan lang tayo eh. Sino ba para tayo iligtas ng Diyos? Mga makasalanan tayo, mga masama tayo. Nasabi nga ng Biblia, tayo ay mga dapat nararapat lamang sa impyerno. Pero bakit ang Diyos kumuha doon sa lupo ng napakaruming ito, kumuha siya ng isang pirasong ikaw yon at hinugasan niya ng kanyang mahal na dugo, nagdusa siya sa krus, parang sino bang manampalataya sa kanya ay magkaroon ng kaligtasan. Sino ba? Di ba? Lahat tayo makasalanan. Pero ang pangalawang kapatid na dapat pagpasalamat natin sa Panginoon, ang Diyos, nagtayo ng pamilya sa loob. Di ba? Nagkaroon tayo ng mga pamilya. Kung bakit tayo mayroong order, mayroong nagmamahal na nanay, may nagmamahal na tatay, na kahit yung bata ay inaapi sa school, minsan nabubuli, mayroong magulang na nagdepende at pinupuntahan ito at inaayos. Pasalamatan natin ng Diyos na siya po ay naglagay ng pamilya. Well, 3 po ang in-institute ng Panginoon. Mula nung nilalang niya ang lupa at ang mga tao, naglagay siya ng, number 1 is, batas ng tao, pangalawa ay ang simbahan at pangatlo ang pamilya. Okay, so, number 2 natin ay dapat tayo mapagpasalamat sa Diyos sapagkat mayroon tayong pamilya. Ano kaya ang pangatlo? Pasalamatan ng Diyos sapagkat niligtas po tayo o lahat ginawa niya sa atin sa kaligtasan at pagkatapos mayroon tayong pamilya. Nasabi nga ng iba, ito mga kabataan, kung mayroon kayong iniisip na ganito, ba't kaya ako pinanganak dito sa pobreng pamilya? Sana pinanganak lang ako isang mayaman o isang Amerikano. Huwag kayong magdudunong-dunungan sa Diyos. Sapagkat ang kalooban na yan, hindi sabi ng John 1:13, hindi sa kalooban ng dugo, hindi sa kalooban ng laman, hindi sa kalooban ng tao, para ang tao muhay, kundi sa kalooban ng Diyos. Okay, kung nasusundan ng aking mga technical. Number 3, na ating titignan ngayong umaga, kasi dapat tayo po ay excited. Unang-una, ako po mismo eh. Bakit ako excited? Iniwanan ko yung magandang trabaho ko sa Makati. At alam ko na every year doon, pinapupunta kami sa labas, maghahanap ng paninda, padadali sa Pilipinas, dadagdagan kami noon. Tuwing nang mayroon kang 5 years na dagdag sa buhay mo sa kumpanya, nadagdagan ka. Pero alam niyo kung ba't ako excited? Kinalimutan ko ang mga bagay na yun ng mundo. Yung mga material na yun, sandali lang naman yan eh, pera lang yan eh, o ano pa man yan. Pero ang hindi
makikitain ng isang tao pag ito ay na kanyang nakamit. Na magkaroon ng glory ang Diyos at yung mga kaluluwang makababalik sa Panginoon. Libo-libong anghel sa langit ang nagkakatuwaan sapagkat nanumbalik ang isang makasalanan at siya ay naging matapat muli sa Diyos. Yun po ang excited ako. Na pagdating natin doon, pagdating ng rapture, nakita natin isa't isa, nagkakamayan tayo. Alam niyo mga kapatid, hindi po nawawala ang ating senses doon, magkakilala pa rin tayo. Ang mag-asawa, magkakilala sila, pero hindi na sila mag-asawa sa lugar na yon, sapagkat sila po ay para mga anghel na sa mata ng Diyos. Okay, so dito po ay balikan natin itong lesson natin. Number 1, salamat sa Diyos, niligtas sa kaligtasan. Number 2, salamat sa Diyos na mayroon tayong pamilya. Ang Diyos po nagpili niyan. Huwag niyo ko sabihin na kayo naghunting, kayo naghanap. Oh, my friend, no. Hindi ako naniniwala dyan. Bakit po? Oh, saan kinuha? Sino ba ang naghanap nung si Adan ay naghanap ng asawa? Si Adan ba naghanap? O, sagutin niyo ako. Nung mag-aasawa si Adan, siya ba naghanap sa kanya magiging misis? Hindi po tayo naghahanap para sa ating magiging kinabukasan. Ang Diyos ang nakakaalam niyan. Tama po ba ako? Oh, kahit naman si naghanap sila eh. 'Di ba? Sinugo ni si Eliezer ba 'yon, yung si Isaac? Yung nagustuhan niya, yung ba binigay ng Diyos? Hindi pwede tayong mangunguna sa Diyos. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Tama po ba? Ang gusto kasi ng tao, yung gusto niya eh. Doon pala siya mapapahamak. Kaya dito po ang pangatlo, salamat sa Diyos. Dapat tayo pasalamat. Bakit po? Mayroon tayong simbahan sa lugar na ito. Amen? Okay, purihin ang Diyos. So, balikan na po natin ang first point na kung saan salamat sa kaligtasan. So, may sinabi ang Colossians 1:12. Sabi doon, giving thanks unto the Father, nagbibigay pasalamat sa Diyos Ama, which hath made us. Ginawa tayo to meet to the partakers, maging tayong mga tagapagmana, inheritance of the saints of light. Bakit po? Inapaganda po inito eh. Isang bagay na hindi natin po inaakala na isang makasalanan tayo, isang tayong karapat-dapat na ihulog sa impyerno dahil sa ating pagkakasala. Mga ginusto natin nung tayo nag-elementary, nag-high school, nag-college, lahat ng gusto natin, ginagawa natin eh. Ang akala natin doon, tama tayo. Hindi po sapagkat ang Diyos nag-o-observe mula sa kanyang trono na isinilang ka sa isang nanay, ino-observe ng Diyos kung mayroon ka bang pagtitiwala sa kanya o paniniwala. Kasi bakit? Napakaano na ngayon ng mga gospel. Ang Bible, libre na. May mga school na binibigyan ng Bible, pero ano ang ginagawa ng mga tao? Hindi nila iniintindi itong makadiyos na ito, kundi mas gusto nila ang kanilang gustong mga makasanlibutan. Kaya dito po ay isang bagay na maunawaan natin, hindi tayo karapat-dapat na iligtas ng Diyos, pero sinabi ng Biblia sa Romans 3:10, ang sabi doon ay ano daw? At is it written? Wow, amen, thank you. At least alam niyo. Pero alam niyo po ba? Alam natin ang sinasabi ng Biblia, pero ang hirap natin sundin. Lahat naman tayo din nahirapan. Kaya lang mga kapatid, sa ating mga sarili, mayroon tayong gustong makamit, lalo na yung righteousness ni Christ, na siyang nasisira natin nung si Kristo namatay sa krus, at siya po ay nagtulong kanyang dugo doon para ang sino mang manampalataya ay matuwid, malinis sa harapan niya, at mayroong righteousness, alam niyo, nadudumihan natin yon sa pamamagitan na hindi natin nasusunod ang kanyang mga inutos sa Bible. Andun yun nakasulat sa from Matthew to Revelation, ang New Testament nagsasabi, kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, dapat nakikita sa iyo ang Christ-likeness. Hirap tayo niyan mga kapatid, pero alam nyo, mabuti na lang ang Diyos ay hindi nagmamaliw ang kanyang kahabagan. Bakit po? Kung ang Diyos kasi ugali natin na pikon, gumawa ka lang ng 10 kasalanan sa maghapon, alam nyo, ang kulit mo. Pero ang Diyos po hindi ganyan. Naintindihan niyo ibig ko sabihin, alam niyo po mga kapatid, yung nag-iisip ka lang, nagkakasala tayo sa Diyos eh. Dumaan yung kinaiinisan mo, ito na naman. Nagkakasala tayo doon eh. Alam niyo, nakakapatay tayo sa ating thoughts. Sana pagdating doon sa ulo, mahulog ka sana sa kali. Nagkakasala kayo, alam niyo, akala niyo hindi yan nakalista. Nakalista po yan noon, pitong aklat, ang 10 aklat doon na ito. Ito nga hindi natin masunod, yung pakayang Book of Works, Book of Names. Ang daming libro yan, nasa Revelation, pag-aralan ninyo. At kapag punong-puno ang Book of Works ninyo ng kapaitan, ito yung nakakatakot.
ang tagal natin nagkita-kita simbahan ito, pero yung lahat ng lumalabas sa iyong puso, papunta sa iyong bibig, ay hindi ka-glory-glory o hindi kalwalhati sa Panginoon. Kaya dito po ay, sabi doon ng binasa natin, o binigay ko sa inyong text kanina, walang matuwid, walang righteous, wala kahit isa. Wala nga naghahanap sa Diyos kung tutuusin eh. Mabuti na lang, tayo ang hinanap ng Diyos. Amen. Walang naghahanap sa Diyos eh. Ang katwiran o kabanalan, sabihin na natin na po, righteousness, ay mula sa pananampalataya. Mayroon pong mga nanampalataya nung si Kristo po ay nangangaral. Pero alam niyo ang pangyayari doon sa kanilang pananampalataya? Magsabihan po tayo din ng totoo. Diba? Nung dumating ang Panginoon, mayroong isang tatay na nagpagamot ng kanyang anak na may epilepsy. Kasi minsan pag sinusumpong sa apoy, sinusumpong sa tubig, siyempre mamamatay yun eh. Alam niyo, ginawa ng mga disipulo, sabi ng tatay, mga disciple, pagalingin naman ito. Alam ko, nagpapagaling ang inyong master. Palit-palitan yung mga disciple. In Jesus' name, nagsasayang, napawis na sila. Naubos yung 12, hindi nakalabas hindi napagaling. Dumating ngayon yung Panginoon, sabi nung yung tatay, Panginoon, kanina na pa po sila. Hindi na napagaling yung anak ko. Anong sagot ng Panginoon? Alam niyo yun, di ba? Sabi ng Panginoon, kayo na, maliliit ang inyong pananampalataya. Kaya mga kapatid, ang dami nagsasabi, Christian na kami, matagal na kami, mas nauna pa ako sa iyo, pastor eh. Pero tingnan natin ha, baka mamaya himbis na lumaki ang pananampalataya ay lumit. Bakit sa mga pangyayari? Pinagdudugtong-dugtong kasi ng mga tao, yung mga nangyari na, ay, kaya siguro nagkaganito kasi inuunahan mo ang touch ng Diyos. Hindi po ang touch ng Diyos ay kapares ng touch ng tao. Iba ang kaisipan ng Diyos sa kaisipan ng tao. Akala natin, kasamaan yung dating ng humingi ka ng ganito, binigay sa iyo ay iba. Alam niyo kung anong nais ng Diyos doon? Ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kaalaman na mapapahama ka sa hiningi mong yun na nauna, kaya ang binigay ng Diyos, iba sa iyong hinihingi. Bakit po? Pwede ka doon magkasala, pwede ka doon tumalikod sa Diyos, pwedeng ang pamilya mo'y mawasak dahil sa isang hiniling mo na hindi kalooban ng Diyos. So yun po ang mga isang maisasabi dito na may righteousness naman tayo, pero hindi po ito as in nakakalugod sa mata ng Diyos sapagkat minsan ang ilaw natin bilang tayo mga liwanag, aandap-andap, minsan marumay-rom, di ba? Minsan maliwanag, minsan hindi. Totoo po yun dahil mga tao tayo. Kaya dito po sabi ng 2 Corinthians 5:21, for He hath made Him to be sin for us, ang Panginoon, na siyang naging kasalanan, bit-bit niya kanina sa Sunday school, kung umabot kayo, bit-bit niya yung kasalanan natin, dala-dala niya sa krus, nagdusa siya para sa iyo at para sa akin. At ang sabi niya rito na wala siyang pagkakasala, pero upang tayo'y maging righteous, ginawa ni Kristo yung pagdurusa na yun para maging righteous kayo sa mata ng Ama. Ginawa ng Diyos yun eh. Pero ngayon, dumarating ang pagkakataon na dumarating ang mga taon sa buhay natin, nakakalimutan natin pasalamatan ng Diyos na siya nagbigay sa iyo ng kaligtasan, nag-iingat sa iyo, nagbigay sa iyo ng lahat. Mga kapatid, minsan, masakit pagka tao nagsasalita. Pero alam niyo, pag tinignan niyo ang salita ng Diyos, maiiyak kayo eh. Habang nagre-review tayo, pag nagre-review tayo ng salita ng Diyos, ikaw mismo maiiyak ka. Bakit? Panginoon, hindi ako nararapat dito eh. Pero dahil sa kanyang habag, hindi nagmamaliw ang kanyang mercy. Okay? At ang kanyang pagmamahal sa atin, ginagawa niya ito na pinagpapasinsahan tayo ng mahaba. Pero salamat sa Diyos na mayroon tayong kaligtasan na natanggap sa Diyos, na kahit hindi tayo kaibig-ibig, hindi tayo kanais-nais sa mata ng Diyos, tayo'y kinahabagan. Ito po ang katotohanan dyan, mga kapatid. Kaya, pangalawa, maliban na tayo po ay hindi naman deserve na magkaroon ng kaligtasan, pero ang deserve talaga natin ay impyerno kasi nagkasala tayo eh. Deserve talaga natin ang parusa. Sabi ng Bible, kung anyo pong sa ulado ito, tuloy nyo for the wages of sin is, anong ibig sabihin, di ba? Kabayaran ng pagkakasala ng tao ay kamatayan. Ay bakit tayo hanggang ngayon nakaka-extend ang ating buhay? Sapagkat ang Diyos ay nag-i-extend ng kanyang pagmamahal sa iyo at sa akin na kahit nagagagawa tayo ng mga mali at hindi tayo karapat-dapat sa mata niya, ang kanyang pagmamahal ay patuloy dahil sa kaligtasan na ginawa ni Kristo sa cross. Hindi po yan natin eh. Si Kristo po ang nagdusa niyan, si Kristo nagbayad niyan, si Kristo nagsakripisyo niyan, at hindi ang sino man sa atin para tayo magmayabang. Tapos sasabihin natin, basta ako Kristiyan. Hindi po tayo gumawa nun.
kinahabagan lang tayo at kinalugdan lang tayo ng Diyos. Sabi ng 1 Peter 2:24, kung ilalabas sa screen, who will his own self bear our sins. Daladala niya ito doon in his own body. Yung body niya, dapat tayo ang magdusa, dapat tayo sa sobrang init ng summer na yon at binayubay siya sa krus. Ay sabihin ko sa inyo mga kapatid, nung ako po ay nakaramdam nung kami ay na isang project at nasa taas kami ng tuktok ng isang building na napakainit. Ay grabe yung pagkikrave mo sa tubig. Gusto mong uminom, hindi ka makain kasi nasa baba. Yung halos mamatay ka sa sobrang uhaw. Dito mga kapatid, sabi dyan sa verse na sa 24, okay? 23 pala na doon pa. 1 Peter 2:24, okay? Sabi doon na ang kanyang katawan halos matuyo sa sobrang init at nung humingi pa siya ng tubig, anong binigay sa kanya? Di ba? Suka. Akalaan mo yon, hindi lang yung basta suka. Kasi yun po ay na-ferment na pong alak at naging suka. Kasi yung ganun po ang juice. Nawala sa akin. Ano yung ginagawa? Yung mamaya nating gagawing alak? Ubas. Okay, thank you very much. So yun po ang nangyari nung siya po'y uhaw na uhaw. Uhaw. Sabi nga ng mga nagpipresent, uhaw sa pag-ibig. Uhaw sa mga anak ng Diyos na dapat magpakita ng pasasalamat. Nawawala po ito pag tayo po ay pinagpapala eh. Sapagkat dinadala tayo ng pagpapala sa paglayo sa dapat na pasalamatan ng Diyos. At alam mo, naniwala ako ngayong araw na ito, imbis na pumunta sa pagpapasalamat ang mga tao, nagpunta para mag-picnic. Naniniwala din ba kayo dyan? Tasang kamay nyo. Sunday ngayon eh, at wala nang pasok, di ba? Pag bakasyon, ang nasa isip ng tao ay swimming. Hindi pagpapasalamat. Pero alam mo, salamat sa Panginoon, ang ugali ng mga nandito. At nakita niyo po ang ating paligid, nagulat ako pagpasok ko kanina, uy, may balon. Pagdating dito, wow, ganda ng bulaklak. Yan na sa sentro. Pagtingin mo rito, nagbago na din. Yan ang mga kamay ng Diyos na ginagamit ang bawat isa. Kaya pasalamatan natin na ang Diyos na gumagamit ng kanyang mga anak sa lugar na ito. Amen? Hindi ko naman kaya mag-isa dito eh. Ako pipress, ako upo dyan, tatakbo ako dyan para makinig. Hindi. Nag-institute ang Diyos ng pastor at ng mga congregation. So dito po ay mapansin natin mga kapatid. Hindi lang po ito na ang Panginoon ay, sabi ng 1 Peter 2:24, upang tayo'y mamuhay na mayroong katwiran o righteousness. Na ang ating mga sugat na ito ay nahil. Yung sugat ni Kristo, nagbigay sa atin ng kagalingan. Yung kanyang kamatayan, nagkaroon sa ayo ng buhay. Tama? Pero alam niyo, minsan nakakalimutan nating pasalamatan man lang ang Panginoon sa ganitong gawa. Ito pa lang dito sa mga ano na ito na dapat maalala natin na ang kaligtasang ito ay, biruin mo, tinanggap mo lang. Kagabi nung kami po yung nag-meeting ng mga men, ang ganda ng aming fellowship, sabi ni Brother Javier, di ba, Pastor, pag binigyan ka ng regalo, uy, regalo. Yan na naman, iba na naman nasa isip nyo kaagad eh. Si Pastor, nagpaparegalo na. Ibang usapan namin, ibang regalo pinag-uusapan dito. Ang regalo ng kaligtasan! Sabi niya, di ba, Pastor, pag binigyan ka ng halimbawa, t-shirt, tapos itinago mo lang, ano bang mararamdaman nung nagbigay, sabi ni Brother Javier? Nagulat kami ni Brother Raymond. Oo nga, no? Siyempre, sa maloob nun, di mo lang ginagamit yung binigay ko. Di ko na nga siya bibigyan. Di ba? Nanaunawa po ba natin? So therefore, binigyan ka ng kaligtasan for us to be used by God. Yun po, kaya nga minsan mga kapatid, kung dyan sa YouTube, madalas naman kayo tumitingin. Alam nyo, ang mga preacher ngayon ng mga, minsan titingnan ko nga, hindi naman totoo, pero ang gagaling nila eh. Na hindi daw ang church ginawa para tayo lang ay mag-attend. Ginawa daw ang church para magkaroon ng mission-minded. Marami pa po dyan kapitbahay natin na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Why na hindi sila nakakaalam? Sapagkat ang church ay tulog. Huwag kayong magalit. Iba na naman tingin nyo sa akin eh. Nakita ko lang minsan sa YouTube eh. Mabuti pa itong mga palsong mga ngaral. Okay sa mission eh. Pero ang atin po mga kapatid, alam nyo kung sino nagko-convict sa atin, the Holy Spirit, hindi mo man sikapin, pero ang Diyos, siya po ang motor, siya po ang mag-i-ignite ng lakas para magkaroon ka ng desire na magpagamit sa Panginoon dahil alam mo na ikaw ang totoong
messenger ng Panginoon. Kaya nakakatuwa na minsan kasama nyo na yung kapitbahay nyo. Mga kapatid, ang reward niyan ay hindi po sa pastor. Yan ay reward na yan para sa inyo. Kaya salamat na mayroon tayong kaligtasan. Pasalamatan natin Diyos sa kanyang kaligtasan na pinagkaloob na libre. Ang gagawin natin ay magkaroon tayo ng action. Hindi pagkatapos nating tanggapin, sige, diyan ka lang. Hindi po ganun ang kaligtasan. Pagkatapos matanggap, mayroon kayong desire, may marubdob kayong damdamin na gusto kong yung kapitbahay ko, ayokong mapunta ng impyerno. Alam niyo mga kapatid, minsan nilagay niyo po sa inyong mga isip ito. Imagine, nakaupo ka, nasa likod ka ng Panginoong Hesukristo, at pagkatapos doon sa may lugar sa baba, hindi po yan malapit ha, pero nagkakaroon tayo ng communication, ayon sa Luke 15, na yung mayaman at si Lazarus, kaluluwa ang dalawang nag-uusap, pero mayroon silang 5 senses. Sense of the eyes, nagkita sila. Sabi niya, Amang Abraham, pantulutan mo si Lazarus, isaw-saw ang kanyang daliri, sapagkat ako'y nainitan. Sense of touch. Nag-uusap. Hearing. Nagkita. Eyes. Nainitan. Feeling, di ba? Mga kapatid, kamag-anak mo, kapitbahay mo, tapos araw at gabi, 24/7, walang puknat yun. Sabi niya, ate, kuya, ba't ka nandyan? Ba't di mo ako sinabihan? Kapitbahay kita! Hindi mo na maibabalik sapagkat yung, sabi ng Bible, magkanta natin, wala nang iyakan sa kalangitan, di ba? Pero hindi ka ba maiiyak doon sa kapitbahay mo? Try to think. Pag-isipan mo lang, biruin mo nakaupo ka sa likod ng Panginoon at nag-aawitan tayo lagi sa Panginoon araw at gabi. Tapos nakikita mo yun doon? Ang nakakatakot, kadugo mo ang nandoon, tinatawag ka. Mga kapatid, hindi ko sinasabing magsulwining kayo kaagad mamaya. No. Hindi tayo namimilit na tao. Pero kung totoong Krisyano ka at niligtas ka ng libre, ayon sa biyaya ng Diyos, mag-action ka. Kahit isa. Yun ang aming prayer na mga men, ang aming project. Isa lang, Panginoon, bago magpalit ang taon, bago mag-January, isa lang. At least nag-umpisa na po nung last Sunday. May dumating na. Ngayon mayroon na naman dumating. Purihin ang Diyos sa kasagutan. Amen? Kasi hindi naman nagpapabaya mga kapatid dito pag may nakitang bagong muka. Tatabihan ka agad, kakustumistahin, kausapin. Nakakilala po kasi Panginoon. Ay, yun po, napakaganda rito sa simbahan ito. Hindi mo na kailangang utusan. Napakagagaling nila eh. They are wiser, sabi ng Bible. At dito po ay ang mapapansin pa natin, sa pangalawa, huwag nating kakalimutan, ano bang naging cost, ano bang naging dahilan na ang mahal na anak ng Diyos na si Kristo nagdusa sa krus. Yun ang huwag nating kakalimutan. Sayang, mga kapatid, di ba pa tayo pagka, alam ko may mga ano-ano kayo sa, yung sa cellphone, di ba, parang nag-iimpok dyan. Anong tawag doon? Nakangiti kayo, alam nyo yun, di ba? Tapos maya-maya pagtingin nyo, biglang wala na. Zero na. Sabi niyo, sayang. Di ba? Ganito mga kapatid, minsan magsasainayang ka, biruin mo, yung mahal na dugo ni Kristo doon na buo sa krus, para sa para sa akin. Tapos ngayon, di man lang tayo nakaisip magpasalamat, di man lang natin aksyonan ang ginawa ni Kristo. Sayang talaga. Sayang talaga, totoo. Para bang lumabas tayong parang mga ano lang, palamuti. Nakagalagay ka lang dyan, statwa. Sayang. Niligtas kayo ng Diyos for the reason na kayo ay magamit for His glory. Tama? Sabi ba nga ng 1 Corinthians, di ba? Whether therefore you eat or you drink or whatsoever you do it for the glory of God. Kaya dito po ay libreng kaligtasan eh. At itong libreng kaligtasan na ito, bilang mga magsasaka, maghahasik, yung ating mga seed, okay? Sino mga nagtatanim pa hanggang ngayon? Yung seed natin, di natin tinatago sa bodega. Ilalabas mo yung seed doon sa lupa para maulanan, mainitan, para tumubo. Ito po ang pinaka-simple na logic. Yung mga kabataan natin, tinuturuan natin, may seed. Nakarinig sila ng seed, narinig, pumasok sa puso. Tapos nakatikom ang mga bibig natin, di man kalagay nagsasabi sa classmate mo, oy may kaligtasan o may impyerno. Nakatikom ka, para kayong yung seed na nakuha sa amin, tinago mo sa bodega, hindi yan mabubuhay. Mabubulok yan dyan sa taguan na yan. Nakakaintindihan po ba? Mga teenager, kayo na ang papalit sa amin. Nagsimula rin ako sa elementary. Siguro grade 6 nag-uumpisa rin ako, pero napakaano pa. Pag first year ko sa high school, doon na pa ako nag-umpisa. May dala na akong Bible sa school eh.
Since I am a Dominican graduate, pagdating ni Madre Superior sa likod ko, sabi na, very good. At least may very good pa ako, di ba? Ewan kung buhay pa yon. Mga kapatid, ay nakakatuwa na yung kaligtasan na natagop natin, Panginoon, pasalamatan natin ang Diyos, Lord. Thank you sa tamang kaligtasan at hindi fake ang aming sinusundan. Tama ang salita mo at hindi nagmamaliw. Mawala na ang mundong ito. Ang salita ng Diyos ay hindi magbabago. The same is right today forever na isang Diyos na nagligtas sa inyo sa akin. Yan din po ang ating pagsisilbihan sa kanyang pagbalik. Susundin tayo at magre-reign siya ng 1,000 years. At yung babalik ang dating Garden of Eden na yung mga ahas lalaruin ng mga bata. Mga kapatid, I'm expecting that. Kayo ba'y nag-expect niyan? Yan po ay pagkatapos ng tribulation. Pag sundo sa atin ng Panginoon, dadali sa tayo, pagbaba niya ulit, lilipulin niya ang mga taong mga rebelde sa Diyos. At pagkatapos noon ay 1,000 years ni Christ bilang King of King and Lord of Lords. So dito po, salamat sa kaligtasan. Kaya mga kapatid ay, bago natin ito tapusin sa first point natin, thankful mo ba kayo sa kaligtasan? Nagpapasalamat ba kayo? Naligtas po kayo? Huwag nating pabayaan. Regalo ng Diyos yan eh. Mag-action tayo. Natutuwa ako nung kagabi, talaga na-strike kami ni Brother Raymond. Oo nga, minsan dami nating tinatanggap. Naibabalik ba natin yung glory? At least, itong regalong ito na nagagamit na. May regalo sa Panginoon. Niregalohan niya ang Panginoon. Medyo nagulat din ako. At least, mayroon na tayong ganito. Purihin po ang Diyos. At isa sa mga bagay na nakikita ko po simbahang ito, nag-grow na po ang bawat isa. Bakit? Nakita niyo ang paling. Tingnan niyo sa kaliwa muna. Tingin muna kayo sa kaliwa. Tapos kanan. Likod. Harap. Nakita niyo? Anong araw? Sa biyaya ng Diyos, iyon po ay kagawa niya. Wala po tayo ditong ginawa. Wala akong ginawa dito, kundi ang purihin natin ang Diyos na nagbigay ng kaligtasan, na siya nagpapalago ng kaligtasan, ang Banal na Espiritu ang nagagatong nito para tayo lahat trumabaho ayon sa kalooban ng Diyos at hindi sa kalooban ni Pastor. Tama? Wala ditong dapat magaling, wala ditong dapat mataas. Ang Panginoon lamang ang tinataas sa pulpitong ito, wala na pong iba. Yun po ang lahat. Kahit sa awitin natin, hindi tayo nag-awit na para tayo umindak. Pinaiindak lang natin ang ating mga laman. Dapat ang umindak dito ang Panginoon sa sobrang galak na ang mga espiritual na awitin ay patungkol sa Diyos na nagligtas sa inyo at sa akin. Number 2, okay, ay ito'y ginawa lang lahat sa biyaya. Grasya lamang na mga kapatid. Grasya o non-gratis, walang bayad, okay? Ito'y deserve sa bawat isa binigay sa atin. Na tayo po ay, di ba, napakadali natin gumawa ng kamalian, nakakagawa tayo ng kasalanan. Tapos minsan sabihin natin, wala naman nakakita eh. Ang di natin alam, nakatala na sa langit eh. Akala natin, nataguan natin yung kamag-anak natin. Akala natin, nataguan natin ang simbahan. Hindi po, nakatala sa langit yan. Yung evil thoughts, ano kaya? Mag-ano na lang kaya ako? Total, mahina ang kita dito sa Pilipinas. Mag-abroad kaya ako? Kikita ko ng pera. Alam niyo, yung plano pala ng Diyos sa'yo, although na sa Pilipinas, konti kinikita mo, pero ang daming kaluluwa na nagadala mo sa Panginoon. Alam niyo, kasalanan po yun, mga kapatid eh. Hindi ko kayo tinatakot, ha? Pag-isipan niyo maigi. Gusto mo kumita ng malaki, lilibas ka ng bansa? For your glory. Niligtas ka ng Diyos for His glory. Tapos dahil mayroon ka, binigyan ka ng trabaho, mga kapatid eh. Pasalamatan mo Diyos, may trabaho ka kahit maliit. Alam niyo, ang Diyos magpapalago sa iyo. Sabi, again brother, di ba? Sinabi ito ni Javier, nilagay ka doon sa lugar na yon, siya rin magpapatubo sa iyo dyan eh. Hindi mo gusto dyan eh. Sabi, hindi tagsuldo. Mabubuhay. Hindi yun eh. Magbigay glory ka sa Diyos na nagplano para sa iyo para maging mabuti ang pamilya mo sa lugar na pinaglagyan sa iyo. Hindi po, mga kapatid, please, huwag niyo po ako masyado akong, Pag napansin mo hindi ka talaga ubra sa lugar, nasa sa iyo naman ang decision eh. Alam mo naman ang bahay mo, tama? Okay. So dito po ay, ang mapapansin natin dyan na, it is all by grace. Grasya lang ng Diyos, mga kapatid. Hindi po sa ating mga ginawa. Kundi dito po na sa mga ginagawa natin, di tayo karapat-dapat, nailigtas, di tayo karapat-dapat. Pero napakabuti ng Diyos. Pangalawa, letter D dito po sa ating first point. Naalala niyo po yung Lamentation 3:22, pakilabas lang ng konti. It is of the Lord's mercies. Sa mga nagagawa nating pagkukulang,
Alam niyo mga kapatid, itong Thanksgiving na ito, minsan, hindi pa natin naintindihan ito ng tama. Akala niyo pang Thanksgiving, pagbigay lang ng mga bagay. Doon kayo mali. Ang Thanksgiving, ito para correct me if I'm wrong, bago ko ibigay ang isang bagay na gusto kong pasalamatan ng Diyos, halimbawa, ito bibigay ko sa Panginoon, dapat ang unang binigay ko sa Panginoon ay hindi ito, dapat ito. Naintindihan niyo po ba? Kasi kung ito lang ang mapapansin, at ang puso ko'y malayo sa pagbibigay, hindi ka pa rin nagbigay ng tama. Nakikita ng Diyos ang puso. Tama? The Lord looks on the heart. Ano mang gusto mong pasalamatan, Lord, dapat ako muna ang unang isinuko sa iyo. Yung buhay ko muna bago yung bulsa ko. Kasi bakit mga kapatid, ano mang mangyari sa buhay mo, listen very carefully, ano man mangyari sa buhay mo, daanan ka man sobrang daluyong ng problema, hanggat buhay ka, kahit mawala sa iyo family mo, mawala sa iyo ang lahat, mawalan ka ng gamit, tirahan, bagay, pero nandiyan ka pa rin, Lord, kahit ako, naalala niyo si Job? Diba si Job? Lahat ng ari-arian niya, nawala, lahat ng misis niya mismo, yun na lang dapat inaasahan niya. Sabi niya, isumpa mo na Diyos mo, Job, sabi niya. Pero ang sabi ni Job, hubad ako, na nanggaling sa Diyos, hubad akong babalik, Lord, patayin mo man ako, patuloy akong, kaya mga kapatid, wag nating marami akong bibigay sa Panginoon. Baka yun lang, yung kaliwa, approve kaya sa iyo? Di ba? Minsan mga kapatid, dyan sa ating buhay, makikita mo ang pagkakaiba ng iyong puso at ng iyong isip. Dalawa yan Yung isip mo, gusto mo ipakita, yung puso mo, Lord, nakakahiya Yan po yung sinasabi sa Bible na huwag ibibigay o papaalam ang ginagawa ng kanan sa kanyang kaliwa. Kasi dalawa yan, isip at puso. Now, dito natin na sa lahat ng ating mga ginagawang kamalian, pagkukulang sa Diyos, ay nandoon po ang kanyang mercy. Ano po? Biruin mo yung kanyang compassion, hindi nagbabago. Yung pong ibig sabihin ng compassion, kailnat, ay ibig sabihin, God is gracious love, yung sobrang pag-ibig niya sa atin, na ito'y sumasaklaw sa pag-ibig ng grasya, mercy, goodness, forgiveness, truth, compassion, and faith. Biruin mo yung sakop na to ng mercy na yan. Ang dami. Ang lawak ng kanyang sakop. Ano po? Una, biyaya, kahabagan, kabutihan, pagpapatawad, katotohanan, compassion, and faithfulness. Grabe, ang dami. Yan pala ang sakop nitong mercy ng Diyos. Kaya, biruin mo kung tayo talaga, hindi tayo karapat-dapat mag-handle ng tao, kundi ang Diyos lang may kakayahan mag-handle sa atin. Now, ang maganda lang dito mga kapatid, okay? Ang good covenant, loving kindness of God, ay nandoon na sa bawat isa sa atin na nakakaroon po tayo ng kahabagan sa Kanya. Kaya, it is all grace, none of us deserve. Ito po yung binigay ng Diyos sa atin, kaya ang purpose ng Diyos dito, sa Thanksgiving na ito, is to glorify God. Lord, hindi ko man nagawa ang lahat. Wala man akong maiandog sa iyo ngayong umaga, pero gusto kong sa pamagitan ng buhay kong ito, mag-glorify ang pangalan mo sapagkat alam ko na ang iyong mercy at habag ay hindi nagmamaliw. Number 2 tayo, mga kapatid. At dito natin nakita yung dapat nating pasalamatan dahil mayroon tayong family. Medyo iba na po itong approach dito. At yung iba sa labas, may nagkakaproblema, naghihiwalay. Pero ano po, mayroon pong sinabi ang Biblia, Joshua 24:15, ang sabi niya, but as for me, sinong sabi nito? Si Joshua, okay? But as for me, in my house, we will serve the Lord. So dito po ay, ang Diyos nag-establish ng family at nagkakaroon po ng harmony, nagkaayos, nasira man yung una, pwede pa namang ayusin Kasi kahit maghintay ka ng ano doon talagang, siguro yung kabila ayaw na rin, ayusin mo na lang ang sarili mo sapagkat ikaw naman yan ang mananagot sa Panginoon. Ano po? So in doing so, ay tayo po ay nagkakaroon ng pagiging maganda ang pamilya, napapatakbo silang maayos, napapalaki silang maayos, lalo't kasama mo simbahan. Ano po? Ito yung will ng Diyos na dapat nating gagampanan lagi. Sapagkat, ang iba naman, busy. Hindi masamahan ang kanilang mga anak sa pag-church. Kaya po ang mga bata, okay lang.
Pagdating naman ng tamang edad nila, si papa nga, si mama nga, di man umaatin eh. Ba't ako atin pa dyan? Kaya po mahirap sa atin, lalo na po sa experience natin dito, na yung mga bata na sinusundo natin, na walang magulang, hirap talaga tayo. Pagdating ng tamang edad nila, nag-ano din eh, umaalis din. Maliban na lang na talagang totoong niligtas ng Panginoon. Kaya dito po, dapat tayo magpasalamat na nandun ang pamilya. Una, okay, may mga pamilya na para bang napapabayaan. Sa paanong paraan? Very busy sa company. Hindi po yun sagot, hindi yun dahilan. Bakit po? Kahit ganong busy mo sa isang negosyo, dapat pa rin makita ang iyong hands-on sa family. Bakit po? Pananagutan mo yan. Unang-una, lalo kung tatay ka o nanay ka, na ang mga bata, sabi ng Bible, train up a child in the way they should go. Alam na alam ninyo. Ang tanong, hanggang ngayon ba nagagawa natin? Eh, pastor, may mga isip na malalaki na, ha? Sa tingin ko, hindi yun bagong version ng Bible eh. Eh, pastor, nakalagay doon, yung mga bata, train up a child. Child yun, pastor, at saka, kaya doon po nagkakaroon po sila reasoning. Pagtanda ninyo, tingnan nyo, atin nyo maigi Pag nagkaroon na tayo ng, may edad na tayo, sila na yung, kung sila may trabaho na, sila yung nasusunod. Hindi, listen mga young people. Pag dumating sa punto na kayo na naghahanap buhay at ang mga magulang nyo nakaupo na lang, huwag nyong gagantihan sila nang hindi nila pinaranas sa inyo. Kahit hindi po ba tayo, mga bataan? Kasi sa panahon ngayon, iba na eh. Kung sila na naghahanap buhay, pagsalita na yung magulang ng grabe, hindi mo na sabi ko, dapat marinig ito ng bawat isa. And by the way, i-expound natin sa kampiyan. Okay? Isang bagay kung bakit, sapagkat sabi ng commandment, di ba? Nandun pa rin naman yun, hindi naman nabubura yun, tama? Bawat pasok mo sa bawat bayan sa Pilipinas, nandun yung 4-way test, di ba? Ano yung 10 utos doon? Di ba? Nakalagay doon, honor your. Minsan hindi na nagagawa yon. Pero salamat, mayroon tayong pamilya. Dapat pasalamat natin, Lord, mayroon kaming pamilyang maayos, hindi katulad ng iba. Okay? So dito po ay, remember, ang pagpapasalamat na ito, nagpo-produce po ito ng sacrifice sa ating mga bata. Sa'yo, sino sa inyo dito? Pastor, iba na ng panahon nyo, iba ng panahon. Totoo yun, naunawaan ko po kayo. Pero kung pag-aralan natin po, ganun pa rin. Sino ngayon ang may baon pagpupasok ng 100 pesos? Lakayin ko na. 100 pesos baon. Wala pa, mabuti wala. 50 pesos per day. Wala pa din. Grabe. Sure kayo? Kita mo, si Princess nga taga dyan lang, ang school niyan, dyan lang, pwede lakarin. Magkano ang baon mo araw-araw? 50, kita mo. Ang inyong lingkod nung kami nag-aaral, 25 cent. Ba't kasi niwala sa'yo, pastor? Sige, bahala kayo. Siya 50, okay. Ngayon ito, may baon kayo, di ba? Paano ba pasalamatan ng Diyos sa baon na yun sa araw-araw? Tinuro sa atin nung nagturo kami sa may school, papasalamatan mo lang ang mama, ang papa. Salamat po, may baon ako. Pero ang isang number 1 na dapat nyo malaman, mga kabataan, doon sa baon na yon, kumuha kayo doon ng pagpapasalamat sa Diyos. Are you listening? Bakit po? Galing yan sa magulang nyo, pero dapat mong pasalamatan ng Diyos, Lord, salamat sa magulang ko, pero itong binigay nito sa akin, bibigyan ko pa rin kayo ng pasasalamat. Hindi naman yan araw-araw, diba? Hindi naman yan araw-araw. Naalala niyo po yung kinunin ko sa inyo na isang estudyante dyan sa Bio na taga Masbate, di ba? Sabi ng pastor niya, halika dito. Ba't ang laki ng offering mo? Akala, nagulat yung bata. Bakit po, pastor? Alam ko, sinusuplayan ka lang ng magulang mo. Pinaghihirapan sa probinsya yung pera yan para sa allowance mo. Bakit mo binigay doon sa church? Pastor, hindi po yung galing sa allowance ko. Naintindihan niyo ba, bata? Galing po yan doon sa baon ko na pan-tricycle mula sa dorm papunta ng Bio. Kinukuha ko po yung naglalakad na lang ako. Tapos yung aking pong pang soft drinks at pang merienda, kinukuha ko po yung para pasalamatan ko ang Diyos doon sa pinadala ng magulang ko para pagpalain ako at ang aking mga magulang. Amen! Naging sample po yun. Lagi kong hinukwento sapagkat natuwa ako doon sa batang yun. Ngayon po yung batang yun ay ang ganda na ng kanyang hanap buhay. Okay, purihin ng Diyos sa ganong kaisipan na minsan ay yung pasasalamat niya, hindi niya kinuha doon sa mismong padala ng magulang, kundi doon para sa kanya, doon siya kumuha. Okay? At huwag mo naman palbayaan ang inyong katawan, baka magutom kayo. Sabi kasi ni pastor. Okay?
alam niyo kung paano magpasalamat sa Diyos. Tama? Amen ba, mga kabataan? Okay, hindi nila naintindihan. Okay lang. Baka masisipa ako. Si Pastor, sabi pa, okay. So, iwanan natin po itong sa mga magulang, magkakapatid. Pangalawa, pasalamatan mo ang Diyos, mayroon kang kuya na responsible. Sino mang may kuya? Taas ang kamay. Oh, yung bunso na wala nang ibang kapatid, kuya ka na rin. Sisulo ka na lang, di ba? So, pasalamatan mo ang Diyos na nandiyan ka para ipakita sa iba na ikaw ay isang responsable kuya at ikaw pa rin yung mga ate. Po, kasama yung mga ate dyan. Ipakita nyo sa mga susunod sa inyong mas maliliit na dapat kayong tularan na mayroon kayong Christ-likeness. Pasalamatan natin ang Diyos dyan po mga kapatid. Let's be thankful about our families because they are ordained by God. Binigay ng Diyos yan. Kaya panghuli mga kapatid, sa may program pa tayo. Panghuli po, dapat nating pasalamatan ng Diyos dahil mayroon tayong, ano daw? Ano yung pangatlo? Mayroon tayong church. Ano po ba ang church? O magtatanong. Pwede ba ako magtanong? Ano ba ang church? Sino nakaalam ng church sa mga... Ano ang church? A church is a church. Hindi niyo alam ang church? Ang church, mga taong tinawag sa isang lugar, nagkakatipon, para ipahayag ang salita ng Diyos. Yan po ang simbahan. Yan ang church. A church is a called out believer to proclaim Christ. Yan po ang church, ha? Hindi yung building. Ang tawag po dito ay chapel. Ang tawag sa inyo ay church. Tinipong mga tao. Okay? So dito po ay, salamat sa Diyos, dapat tayo magpasalamat, mayroon tayong church. Psalms 100 verse 4, sabi doon, enter into His... Paano pa naging gate itong simbahan natin? Ito po yung umpisa ng practice natin pagpapasok ng temple. Kasi isang araw, pag tayo na sa kalangitan na, nandun po tayo nagpupuri sa Diyos. Kung ano ang ugali nyo rito sa loob ng chapel, pagdating doon, baka ganun pa rin. Sana naman wag na. Okay? Tingnan po ninyo. Enter into His gate with thanksgiving. May pasalamat at kanya mga bulwagan na may pagpupuri. Pagpapasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang pangalan niya. Bakit po? Kailangan natin ng church. Una, pag may problema, nakakatulong ang church. Tama? Pangalawa, nagre-receive kayo dito ng instruction mula sa Panginoon ninyo. Amen? Kami lang yung taga-sound. Hindi kami nag-uutos. Mga kapatid, hindi ko po ugali yon. O ikaw, ganito ka. Kaya dito sa ating camp, hindi po tayo nagtoka. Ito po yung mga volunteer, alam nyo, purihin ng Diyos na solve yung problema ng church. Pati yung sasakyan, biruin nyo, lumuhod ako kagad, Panginoon. Hindi po namin ito inaakala, Panginoon eh. Kayo nagbigay sa puso ng mga taong ito para magpagamit sa inyo. Hindi po tayo mga tagapag-utos dito. Ang Diyos lamang dapat natin sundin sapagkat sabi doon, ang local church, nagre-receive lamang ng instruction at tayo po ay nakakaroon ng pag-i-exhort o pagpapangaral ng salita ng Diyos upang magkaroon ng blessing o magkaroon ng katluguran o katuwaan ng Panginoon na nagmamasid sa atin. Bakit po? Kapag nagkakain, di ba? Minsan pag nagkakainan tayo sa hapag, sabihin natin sa gabi, di ba nag-uusap-usap yan eh. Ang ganda niya pag doon kayo nag-uusap, hindi yung nagkakainan na kayo, may hawak pa kayong ganito. Grabe naman yon. Paabot nga yung ano dyan eh. Grabe na yon. Hindi na yung pamilya. Sabihin nyo sa pag may nahawak sa YouTube, di ba, may pinapakita pa sila. Nagsasandok yung nanay, cellphone. Mayroon pa. Kasi ang dami niya, may tablet, may ano. May bagong sandukan. Kailangan pa bang maganon tayo? Hindi na kailangan. Sapagkat dito po ay, ang simbahan ay nag-i-exhort, nagbibigay tayo ng katuwaan doon sa Panginoon. Kahit pagdating sa bahay, nag-uusap kayo, ano bang nangyari sa church? Uy, ang ganda yung ano kanina. Ang ganda yung ngayon sa mga bata. Ay, mga kabataan dito. And by the way, magkakanta yata yung mga bata. Kaya hindi man, no? Okay. Sa Sunday na pala. Okay. Natutuwa ako ng mga maliliit dyan. Mayroon dyan pulis. Mayroon dyan doktor. Hinihintay ko magkaroon ng judge, eh. Talagang pagpipray ko talaga magkaroon ng judge dyan. Sino kaya? Batang yun. Maliliit pa sila. Nagdidebate sila tungkol sa hell. Heaven and hell. Grabe itong mga batang ito. Matindi talaga ang mga batang ngayon. Kaya mga kapatid, pasalamat tayo sa church. Doon sa church, nagtitipon mga batang maliliit, biro nagdidebate sa hell and heaven.
Sabi, Panginoon, ngayon ko lang ito na-experience. Nagturo din ako sa Sunday School sa Metro Manila. Hindi ko na narinig sa crib ako eh. Bakit di pa sila dibati ron? Itong mga batang ito ay nakakatuwa na isang araw maging totoo ang kanilang binabanggit, pagpalain ng Diyos. Alam nyo, ang mga magulang na sila'y tinuturuan ng tama, lalaki ang bata na tama din. Okay? Kaya dito po ay, we are to be thankful for the church. Hindi natin itutuloy yung i-discourage natin. Minsan may mga magulang, nasasabihin ng mga bata, simba na po tayo. Ay, may gagawin ako, kayo na lang. Huwag po natin iaasa sa Sunday school teacher ang ating mga anak. Kasi po tayo pa rin naman ng mga teacher niyan sa loob at sa labas ng bahay. Pagdating sa church, sino ang katabi niyan? Alam nga naman yung teacher niya, katabi niya pag nasa church na kayo. Kayo pa rin. Naalala ko tuloy, ilang beses ko na binanggit dito, yung mga Herrera, na dati kong kasama sa Metro Manila, galing pa ng Santa Mesa yan, 12 ang anak niyan, puro lalaki. Dahil 6 dito, 6 dyan, nasa gitna yung tatay. Pag mayroong inaantok, mayroong gagano niya kagad. Pero hindi siya gumigiling. Alam niya nakalipa yung tatay. Mamimit niya isang araw. Ang mga ninuno yan, galing pa doon sa mga lumang artista, Sampaguita Pictures, mga Herrera. Okay, naligtas po yung si Armando at naging kasama namin. 12 ang anak niyan. Kaliwat kanan yan, tag-anim. May isang babae, si Ruth. Kaya pag may doon, yuyuko-yuko, ginaganon niya lang. Discipline sa loob ng church. Kaya dito po ay, salamat sa simbahan na tayo po ay nag-grow, na i-correct ang mga mali ng mga bata. Pag tayo sa bahay, kulang naman din sa bahay. Pero pag pinag-aralan natin salita ng Diyos na kumpleto ito, lalo po sa camp, ay sana po i-urge ko na mag-attend kayo at maganda ang ating tatapik dito. Napakaganda. Salamat sa church na binigyan tayo ng Diyos upang tayo maalala natin na pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng ginagawa niya sa ating mga buhay. And last but not the least, ang Panginoong Jesucristo, minahal niya po itong simbahang ito. Namatay siya sa krus para sa simbahang ito, hindi po para sa iba. Sa church lamang na itong totoo. Bakit po? Mapapansin niyo po ito sa kaligtasan. Okay? Pangalawa, dapat maging pasalamat tayo sa church. Sapagkat dito po, sa pagpapasalamat natin, ibinabalik natin, listen, sa pagpapasalamat natin ngayong umaga, ibinabalik natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Lord, salamat na ganito ang nangyari sa buhay ko. Amen po ba? Yun po ang reason ko ba tayo kapasalamat dyan sa verse na yan, 1 to 5. Kaya kinuha ko lang po itong tatlong ito, mas mababaw lang muna, pero mas maganda dito. Ang purpose ng Thanksgiving is to glorify God. Sa buhay nyo, iningatan kayo, prinubide kayo, prinutuktahan kayo, binigyan kayo ng power, pasalamatan natin ng Diyos. Kaya ito po yung pinatawag na manifold kagabi sa pinag-usapan ng mga men. Ano ba yung ibig sabihin ng manifold? Napakarami. Iba-iba. Iba-iba at iba-ibang uri. Pero, dahil sa iyo lang yan binigay, hindi yan pwede sa akin. Sa iyo yan. Gamitin mo yan for the glory of God. Tayo po'y magsatayo at tayo magtatapos. Kayo ba'y nakatanggap ng kaligtasan? Nagpapasalamat ba kayo na mayroon kayong pamilya? Nagpapasalamat ba kayo na mayroon tayong simbahan? Ibalik natin ang kapurihan, pasasalamat sa Diyos. Tayo po'y malangin na kailang Diyos, salamat po. Aba kami na ginagamit mo kahit kami mga nagkakasala, pero nagpapasensya ka. Napakahaba ng iyong grasya sa amin. Salamat o Diyos na nakarating kami ng ganitong edad, nakarating kami ng ganitong estado ng buhay. Salamat sa mga pinigay mo sa aming trabaho, kalakasan, at harmony sa bahay, sa tahanan. Salamat sa simbahang ito na nakakaturo sa aming mga anak, Panginoon. Purihin po yung pangalan sa umagang ito. Napakadakila nyo. Kami po yung nagpapasalamat. Itinataas ka po sa lugar na ito. Ikaw lamang ang totoong Diyos na nakakaunawa sa amin kahit kami ay mga hindi karapat-dapat. Minarapat mo sa iyong biyaya at habag sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Amen. Dapat tayo ay ready magpasalamat sa Panginoon every day. Hindi lang tayo Thanksgiving, pasalamat. Pasalamat
whatever bagay or kahit na anong mga Thanksgiving ninyo, lahat ilagay nyo dito. No? Kung na malaki yan, pwede naman ipatong na lang sa table or dyan na lang sa baba. Okay? So, pag-offering po doon, mga offering natin, Thanksgiving natin po dito lahat. Okay? So, para po tuloy-tuloy tayo. Okay? So, sa ating po pagpapatuloy, pagpunta sa Thanksgiving, manalangin muna tayo, ipanalangin natin itong Thanksgiving na to. At habang nagbibigay tayo ng ating mga pasalamat sa Panginoon, tayo ay mag-awit ng To God be the glory. Let's all stand up, let's pray. Panalangin natin ang Panginoon. Lord Heavenly Father, we thank you sa pagtatapos ng aming service, sa aming Thanksgiving. At Lord, sa pagpunta namin, Panginoon, sa pinakahuling parte, ang aming pagpapasalamat sa inyo. Lord, hindi po namin, Panginoon, na sinasummarize sa pagbibigay namin yung lahat ng inyong blessing dahil hindi namin ito, Panginoon, kaya bayaran, hindi namin ito, Panginoon, kayang palitan. Lord, ang aming po mga Thanksgiving ay galing po sa aming puso. Ito po ay hindi po inobliga, hindi rin po ito, Lord, ipinilit. Ito po, Panginoon, ay bukal sa aming puso, Panginoon, na ibinigay sa inyo para, Lord, ito ay magamit sa inyong gawain, magamit ng ibang mananampalataya, at ang mga Thanksgiving namin, Panginoon, ay makapagbigay puri sa inyo at makatulong sa inyo. Salamat, Panginoon. Lahat ito ay binabalik namin, lahat ng inyong ginawa, hindi namin, Panginoon, papalitan, kundi papasalamatan lamang namin. Salamat, Panginoon, sa 2025. Salamat, Panginoon, sa provision, sa protection, sa guidance, wisdom, discernment. Lahat, Panginoon, ibinabalik namin sa inyong pangalan. And the people of God say, Amen. Panginoon, awitin natin ng To God be the glory at tayo po ay pwede nang maglagay ng ating Thanksgiving offering at Thanksgiving po dito. Brother, please.